Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules, garantisadong mabilis lang to. Sa gitna ng gera sa Middle East, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na sapat pa rin ang oil supply ng bansa, kaya wala anyang dapat ipangamba ang publiko. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang. Sa isang press conference matapos ang kanyang pagdalo sa United Nations General Assembly sa New York City, USA, tiniyak ni Pangulong Marcos na may existing inventory ang Pilipinas at may mga karagdagang delivery ng langis na padating sa bansa. Bilang paghahanda rin anya, nakikipag-usap ng gobyerno sa ibang bansa na hindi karaniwan nilang pinagbibilhan ng langis para masiguro ang karagdagang supply. Pero pag-amin ng Pangulo, ang pinakamalaking problema ngayon ay hindi tiyak kung gaano katagal ang gera sa Middle East, kaya mahirap tansyahin ang pagtaas ng presyo ng langis. But the real problem here that everybody is having to deal with is hindi natin alam kung gaano katagal ito. Hindi natin, kasi yung presyo kung saan pupunta, hindi natin how long, kung tataas man, tumaas na nga, gaano katagal ba yung pagtaas na yun? Ito ba ay pangmatagalan, permanent na ba ito? Ayon sa Pangulo, hinihintay niya pa ang committee report mula sa Kongreso bago i-certify as urgent ang panukalang batas na magbibigay sa kanya ng emergency powers na suspend ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Sinabi rin ng Pangulo na nakipag-ugnayan siya sa JP Morgan para mas maunawaan ang mga galaw sa financial market. Anya, kapag hindi malinaw ang tagal ng gera, maaaring hawakan muna ng suppliers ang kanilang langis at hindi agad ibenta. Tinanong din ng Pangulo sa nakaambang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Yesterday, was very worrisome because it went above $100 per barrel, but it's now adjusted to below 90, which is of course still high. Dahil nag-start tayo sa 72. But that makes that gives us a little better chance of providing subsidies for our people, for providing support for the affected sectors. I think we've identified those sectors already. Pagdating naman sa kaligtasan ng mga Pilipinong apektado sa gera sa Middle East, sinabi ng Pangulo na para sa mga gustong umuwi, nakapagayos na ang gobyerno ng charter flights. Anya, 2 flights ang nakaplanong lumipad sa March 13. Isa mula sa Riyadh, Saudi Arabia para sa mga OFW sa Saudi, Kuwait at Bahrain, habang ang isa ay sa UAE para sa mga OFW sa Dubai. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos ang kanyang working visit sa New York City, kung saan isa sa kanyang mga layon ay ikampanya ang Pilipinas para makuha ang non-permanent seat sa UN Security Council. Anya, kung magiging miyembro nito ang Pilipinas, magkakaroon tayo ng boses sa United Nations na nagdedesisyon kung ano ang mga issue na tatalakayin sa General Assembly. At ito'y magbibigay ng boses para sa Pilipinas na kasing halaga ng boses ng mga malalaking bansa, the rich and powerful nations that already sit as permanent members of the Security Council. But we have to look beyond just the Philippines and what it can do for the Philippines. Dahil ito talaga ay bilang mapatibay pa ang ating partnership with the UN na matagal na. Sa ngayon, nasa biyahe na pabalik na Maynila ang Pangulo at inaasahang darating siya mamayang gabi. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Kaugnay niya na ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pamamahagi ng 5,000 pesos na fuel subsidy para sa mga pampasaherong driver na naaapektuhan na ng pagtaas ng presyo ng gasolina, bunsod ng umiiral na tensyon at gera sa Middle East. Sisimulan itong ipamahagi sa susunod na linggo. Inalala ng pamilya, malalapit na kaibigan at mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw, March 11, ang 100 taong anibersaryo na dinala ito sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ang araw na ito ang extraordinary rendition o pambihirang pagdukot
na ginawa ng administrasyon sa isang dating Pangulo ng Republika. Narito ang report. Nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ng mga Duterte sa kanilang baluarte sa Davao City sa San Pedro Cathedral para sa Bring Him Home Mass kanina. Dinaluhan ito ni Vice President Sara Duterte sa kanyang official Facebook post na nawagan ito sa mga Pilipino na manatiling mapagmatsyag sa pagprotekta sa demokrasya, due process at soberanya kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng anyay pagdukot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Nanawagan din ng bise na sama-samang itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay nagsisilbing proteksyon ng katarungan at ang soberanya ng bansa ay iginagalang. Maanghang naman ang pahayag na inilabas ni Congressman Pulong Duterte. Mananatili raw ang araw na ito sa mga Pilipino, ang araw kung saan dinala ang isang dating Pangulo ng Republika, libo-libong milya mula sa sariling bansa. Ayon sa kongresista, ginawa ito ng may political vengeance kaysa pasasalamat. Ang kanyang ama ang nagbigay daan upang mailibing ang yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Sa halip daw na pasasalamat, pinahiya pa ang kanyang ama sa harap ng mundo. Iginiit ni Congressman Pulong na hindi makakalimot ang mamamayang Pilipino sa mga nagawa ng kanyang ama laban sa krimen, iligal na droga at ang paglilingkod nito. Darating umano ang panahon na hihingi ng pananagutan ang mamamayan sa mga taong responsable sa nangyari. Kirot sa puso naman ang ibinahagi ni Veronica Kitty Duterte. Sa kanyang Instagram story, nagpost si Kitty ng throwback photo kasama ang kanyang ama na may salitang always. Ibinahagi rin niya ang isang wallpaper na may nakasulat na Dada Rodi kasama si Mira. Inalala rin ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea ang mga huling sandali bago tuluyang ipasok sa detention facility sa Dahig ang dating Pangulo. Samantala, nagsumite naman ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa pangunguna ni Senador Robin Padilla sa Supreme Court sa mga nakalap nilang pirma para desisyonan ng SC ang legalidad sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sa iba pang mga balita, 32 OFWs ligtas na nakauwi ng bansa sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. 382 milyong pisong halaga ng materyales sa paggawa ng iligal na sigarilyo nasabat ng Bureau of Customs sa Pampanga. At Tropical Storm Nuri patuloy na minomonitor ng Pag-asa sa labas ng PAR. Sa ikinasang operasyon ng BOC at BIR, nadiskubre ang isang pagawaan ng iligal na sigarilyo sa Barangay Balukok, Apalit, Pampanga. Nakita sa warehouse ang mga BIR stamps na may identical serial numbers, packaging materials at paper rolls na may tatak ng iba't ibang brand ng sigarilyo. Sa pagtaya ng BOC, nagkakahalaga ng 382 million pesos ang mga nasabat na materyales, habang 4.8 milyong pisong halaga ng excise tax stamps ang nakuha sa warehouse at nasa halos 94 million pesos naman ang potensyal na unpaid excise tax nito ayon sa BIR. Mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon, nasa halos 2 bilyong piso na ang mga nasabat ng BOC sa mga ikinakasang raid sa buong bansa. 32 pang OFWs ang ligtas na nakauwi ng bansa sa gitna ng giyera sa Middle East. 24 sa mga ito ay mula Oman, kasama ang 8 family dependents at dumating sila sa NAIA Terminal 1 sakay ng Oman Air Flight WY843. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, iba't ibang hakbang ang kanilang ginagawa kabilang ang pag-aayos ng land transportation tungo sa mas ligtas na exit points at mga alternatibong paliparan na nananatiling bukas para sa international travels. Isa ng tropical storm ang binabantayang tropical depression ng Pag-asa sa labas ng PAR na may international name na Nuri. Huli itong namataan 1,220 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May lakas ito ng hangin na 65 kilometers per hour
pagbugsong 80 km per hour at gumagalaw patimog silangan sa bilis na 10 km per hour. Ayon sa Pag-asa, hindi makakaapekto ang nasabing bagyo sa anumang parte ng bansa. Hindi naman natin inaasahan na ito'y papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero yung trough or yung extension ng kaulapan netong bagyo ay inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan dito sa eastern section ng Mindanao. Samantala, yung northeast monsoon natin ay patuloy na nakakaapekto dito sa buong Luzon, pati na rin dito sa may Visayas. Sa sports balita, umakyat pa sa 28th spot ang live ranking ni Pinay tennis sensation Alex Ayala. Sa kabila yan ang pagkatalo nito kay Linda Nozgova sa round of 16 ng Indian Wells Open. At Miami Heat star Bam Adebayo gumawa ng historic 83 points sa laban nila kontra Washington Wizards. Mabilis sa balitang hatid, Enzo Laca. Hindi man pinalad makapasok sa round of 16 si Pinay tennis sensation Alex Ayala ay umangat naman ang live ranking nito sa 28th spot. Sa kanilang laban, dinamina ni Noskova si Ayala sa dalawang sets, 6-2, 6-love, para umabante sa quarterfinals ng Indian Wells Open. Susunod na lalaban si Ayala sa Miami Open sa March 15. Sa NBA, gumawa ng history si Miami Heat star Bam Adebayo matapos itong umiscore ng 83 points para makuha ang panalo kontra Washington Wizards 150-129. Si Adebayo ang pangalawang NBA player na may most points sa NBA history, kahanay nina Wilt Chamberlain at Kobe Bryant. To have 83, the first game she's here is very special. You know, the behind the scenes and the workouts and the conversations. They're very motivating, and obviously you see what she does, and you get inspired every day by that. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. At mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.